Ilocos. At tawagin nila po si Brother Jeremiah Bigli. Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Tinatanong ako ni Anjay kanina, Kuya, paano kita ipapakilala? Sabi ko, sabihin mo, dating magnanakaw. Dating ang makasalanan, yung mga gano'n. Pagka wala naman talaga ako may mapakilala sa sarili ko eh. Ang masasabi ko lang talaga, salamat sa Panginoon. Dahil simula noon, from magnanakaw to serve ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga sa sarili ko noon, may nag-e-exhort, ano yun, nasa lakong pa kami nung wala pang nun. May nag-e-exhort doon, sabi niya, kayo ba, ano yung pinaka-gusto nyong gawin? Pinaka-ayaw nyong gawin? Dito man, o yung pinaka-ayaw mong maging kapag ka ikaw ay nasa ministry. Tatanong nga ako, bro, ikaw. Anong ayaw mong ministry? Pura, ikaw. Lakayin na natin masyado. Like for example, anong ministry yung pinaka-nahihiya ka? Project? Ano ka ba? Pass. Si Red, nahiya sa lahat. Next. Ngayon, nahiya kayo lahat. Tatanungin ko na lang yung asawa ko. Ito nga pala yung asawa ko, si Sister Grace, no? Nakikinig lang ako din. Hindi, ako, before, sa mga bata, Sunday School Ministry. Ayaw mo maging teacher. So basically, yung iba kasi ayaw lang nila magbuhos ng plato, tapos pagdating sa gawain, ayaw din nila magpapatotoo. Ako basically talaga, in front of them, sabi ko sa kanila, ayaw ko nung tatayo ako sa unahan. Kasi mahihayin ako eh. Hindi talaga malakas ang loob ko. Nakakapatid. Pagdating sa mga gawain, nandun lang ako sa isang tulog. Pagkatapos namin tumugtog, uuwi na ako ng bahay. Wala na akong pakialam. Pero kapag dating sa gawain ng Panginoon, nasa unahan ako, wala akong sa ulo. Kasi ganun yung personality ko na talagang, Lord, wag ako. Ba't mo ako ilalagay dyan eh? Dati ako magnanakaw, wala akong may pagmamalaki ng Panginoon. No. Bakit mo ako ilalagay dyan? Hanggang sa, sabi na, mag-Bible school ka na. Ha? Natugtog lang ako, tapos mag-Bible school na. Galing pa ako ng ng Batangas, tumutugtog pa ako ng trumpet mo. Kasi tumutugtog ako sa mga pista, mga buod. Nung tinawag ko ng Panginoon sa ganung pagkakataon ay hindi ko masyado maunawaan. Kasi nga, hindi ko naman talaga akakalain na magiging serious yung pagkakataon sa akin ng Panginoon. Dahil hindi ko talaga pinangarap ni magsalita dito sa unahan. Pero alam niyo ba, kapag tinawag na kayo ng Panginoon, Lana, hindi mo na matatanggihan kasi calling mo na yun. Diba? At kapag tinawag ka na ng Panginoon sa calling mo, natayuan mo na yun. Hindi dahil kaya mo. Hindi dahil ginawa ka ng Panginoon na may karapatan, no? Na magawa mo yung bagay na yun dahil in-approve ka ng Panginoon para magawa mo yung bagay. Ako po mga kapatid ay hindi approve sa aking sarili, pero alam ko sa sarili ko, nandito ako dahil approve ako sa Panginoon. Paano ako naging approve sa Panginoon? Dahil alam ko ang Panginoon ang bibigay ng kaligtasan. Siya ang nagbigay sa akin ng karapatan. Ang sabi ng Romans 8:1, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ. Dahil ako ay na kay Kristo, wala na ang hatol. Kaya dyan, dati kang magnanakaw. Pero yun, hindi naman ganun kanakaw naman, mga kapatid. Gusto kasi mga bundok. Sino hindi mga taga-bundok? Diba?
Mayat ba? Ayan, tama sila. Sino dito nagnanakaw ng mga pananim? Like for example, hindi mo bayabasan, hindi mo di ba? Hindi ka nagsabi, no? So alam mo mali, di ba? So ganoon kami. Hanggang sa pagka nandun kami sa taas, pag darating na yung may-ari, para kami alam mo yung lumilipad. Kahit mataas, talagang kinakaya namin bumaba. Hindi bababa, patalon na. Sabay lipad, sabay alis. So naalala ko yung mga good and bad ang side ko. Pero salamat sa Panginoon kasi alam ko sa sarili ko, nandito ako hindi dahil sa aking kakayanan. Nandito ako dahil pinili ako ng at kayong lahat mga kapatid, nandito kayong lahat. Hindi accident yan. Meron tayo kanya-kanya calling sa Panginoon. And you are approved dahil pinatawad ka. Subali, no? Kapag tayo ay nasa paglilingkod na, meron na yan tinatawag na step by step para tayo ay lumago sa ating mga kakayanan. Sorry, iyakin kasi ako eh. So, ibig sabihin, kung ikaw ay teacher, ano ba ang dapat mong gawin pag teacher ka para ikaw ay lumago sa iyong kakayanan? Unang gagawin, siyempre, magbabasa ka. Diba? Ang calling mo sa Panginoon ay magturo ng salita ng Panginoon pero hindi ka nagbabasa. Paano? Diba? Makikinig ka lang ng iyong so. And so on and so forth. Basta pag nagsalita po ako, minsan lang. Pero 2 hours ako nagsasalita. So maghanda kayo dahil gugutuin ko kayo. Sinasabi ko sa inyo. Gutom ka na? Magugutom talaga tayo. No? So, ang sabi ko sa ating tema is, nilagay ko lang po dito ay, sabi po dito ay, one approved. Ang sabi dito, living a life that pleasing, useful, and faithful before God. Basahin po natin yung pinaka-verse niya. Sabi dito, pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang magagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sa ibang salin sa English, sabi dito, study. Sa ibang kasing salin, wala yung salitang study. Study and do your best to present yourself to God approved. A workman tested by trial who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Parang medyo mabigat itong ano na ito. Ito nga, habang binawasak mga kapat, ang bigat eh. Diba? Kasi kailangan gawin mo yung best mo. Diba? Lalong-lalo na kapag nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon. Kasi sabi dito, rightfully, accurately. Pag sinabing accurate, dapat walang lesyo. Kapag nagturo ka, dapat nakabase talaga yun sa salita ng Panginoon. Di ba paano? Mag-share ka, hindi mo alam. So ngayon, sinasabi nga dito na tayo ay, yung unang-una, sabi diyan, study. Mga kapatid, kailangan ito talaga natin. Bilang mga Kristiyano. Bilang tayo ng So, bago tayo, before pa yan, tayo ay magsimula na, baka ito ay hanggang 3 hours. No? Sige. Dalawa lang naman to, pero ang daming points sa point. No? Sa una, sabi po dito ay, one approved gives his best to God. Ang sinasabi dito na one approved ay kapag yung isa na na-approve or binigay niya yung best sa Panginoon, sabi dito, gives his best to God. Pag sinabing one approved, ikaw ay sa Tagalog, ay pinaging dapat. No? Pinaging dapat ka. No? Sa iyong pagkakatawa. You are one approved.
Sabi doon, at ang isang one approved ay binibigay niya yung best niya sa Panginoon. No? Sahin natin. Yung next slide. Sabi dito, ang approved na lingkod ay hindi basta-basta available lang. Sabihin nga natin lahat, ang approved na lingkod ay hindi basta-basta available lang, prepared din. Ngayon, mga lingkod ba tayo ng Panginoon? Kailangan natin maging prepared, mga kapatid. Kasi, balang araw, meron tayong makakasalamuha na pwede natin i-share yung ating nalalaman, yung ating kilala, yung ating Panginoon. Pero nahihiya tayo, we are ashamed. Nahihiya ka dahil hindi mo kayang i-explain dahil hindi ka prepared. Kaya kasi sinasabi dito, ang approved, no, ay dapat hindi lang available, kundi prepared din. One, sabi dito, no, give God your best through a prepared life. Kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon, ibigay mo na yung iyong best sa pamamagitan ng prepared life. Tandaan po natin, no? Sabi ko nga, dapat bago ako magsimula, ay ito dapat yung iisipin natin. No? Tuturo ko na din. Mga kapatid, bago tayo magsimula, bago tayo pumasok sa simbahan, o saan man tayo pumunta, sa trabaho o sa ating bahay, lagi tayong mag-focus sa ganitong salita. Be humble. Mga kapatid, tandaan nyo itong sasabihin ko, be humble. Pwedeng mas magaling ka sa kanila, pwedeng may mas magaling sa'yo, pwedeng mas talented ka, pwedeng mas may talented sa'yo, pero pinakamagandang position na pwede mong ilagay yung sarili mo ay be humble. Kasi hindi ka pwedeng humusga kahit kanina. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw hindi ka prepared. Dahil hindi natin alam ang sitwasyon at hindi rin natin alam kung ano at kung saan siya best. Marahil sa atin may best sa salita ng Panginoon, pero hindi naman siya best sa ganung bagay. Diba? Iba-iba kasi tayo ng pagkakatawag sa Panginoon. Pero ang ibig lang sabihin, mga kapatid, kung saan ka best, no? Ibigay mo yung best mo sa pamamagitan ng paghahanda. Sabi dito, no? Give God your best through a prepared life. Saan? Prepared saan? Sa salita ng Diyos. Sino dito na nagbabasa ng salita ng Panginoon? Diba? So, halos karamihan, hindi. Kasi hindi na kami. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila kami, hindi sila nagbabasa. Kaya kasi sinasabi ko sa inyo, huwag tayong uhusga. Kasi hindi natin kilala ang bawat isa. Ang tanging nakakilala lang sa atin ay ang banal na Espiritu, ang Diyos, ang Panginoong Jesus at ang ating Diyos. No? Sabi dito, kung kailangan natin mag-prepare kasi mga kapatid, ang issue kasi dito sa context na ating pinag-aaralan ay nakalimutan ko ng ibahagi sa inyo, no? Kasi nagpatuloy ko ito, is yung mga maling katuruan. No? Si Apostol Pablo, sinulatan niya si Timoteo nang sinabi niya doon, sinabi niya kay Timoteo, o Timoteo, no? Doon sa verse 15, sabi doon, pagsigapan mo maging karapat-dapat, no? Kasi kahit bata ka pa dapat, sa ibang verse doon sa mababasa natin, kahit bata ka pa, ipakita mo na ikaw ay kayang gamitin ng Panginoon na karapat-dapat. No? Kasi ang issue dito mga kapatid ay ang daming maling katuruan at ang daming mga false teacher. Kaya kailangan natin mag-aaral kasi pag hindi tayo nag-aaral, pwede tayong maging maging ibang maging ibang sekta na. Kasi hindi tayo nag-aaral. No? Pwede rin tumalikod ka sa Panginoon kasi wala yung salita ng Panginoon, hindi tumubo, hindi nagbunga.
napakahalaga mga kapatid na tayo ay nag-aaral ng salita. Kasi kapag hindi tayo nag-aaral ng salita, ay mahirapan ka na magpatuloy. Saan pa? No? Sabi dito, ang approved na lingkod ay hindi lang nagsasalita. No? Nag-aaral din muna bago magturo. Naniniwala ako na hindi, dahil hindi ka preacher, hindi mo kailangan ng mag-aral. Mga kapatid, naniniwala ako na lahat tayo ay tinaturuan mag-aral ng salita. Pagdating natin ng simbahan, kilala niyo yung mga taga-Berea, sabi doon sa Acts 1:17. Tama ako kasi nabasa ko na siya. Sabi doon, yung mga taga-Berea, pagkatapos magsalita ni Pablo, uwi sila ng bahay at susuriin nila kung tama o hindi yung sinasabi ni Pablo. No? At sabi dito sa next slide natin, dapat prepared din yung ating character. Sabi mo dito, ang paglilingkod ay hindi lang gift, no? Kundi buhay na hinuhubog ng Diyos. Kung naglilingkod tayo, hindi lang yan gift, hindi lang yan binigay sa iyo ng Panginoon. Na basta-basta mo gagamitin, kailangan. Kapag tinawag ka ng Panginoon, naging one approved ka. No? Kailangan yung character mo ay prepared din. Sabi ng unang Timoteo 4, sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, no? Huwag mong hayaang hamaking kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong, pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Mga kapatid, pagdating dyan, ayaw kong husga. At sana wag nyo rin akong husga. Kaya sinasabi ko kanina, be humble. Dahil lahat tayo ay nasa stage ng binabago tayo. No? Pero ang sinasabi dito, no? Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya. Paano daw maging halimbawa? Dapat yung ating pananalita ay dapat nating ayusin. No? Kasi kasama sa karakter yan, mga kapatid. Pag simba natin dito, paglabas natin dito, anong mangyayari? Green jobs time, mura time, alam niyo ba, sa trabaho namin, napaka-normal lang ang mura. Pero hindi ko siya ginagawa dahil alam ko sa sarili ko, hindi na ako yung dating ako. Dahil binago na ako ng Panginoon. Sino dito nakakapagmura pa, minsan? Huwag na kayong tumaas, ha? Hindi na kailangan. No? Pero, ang sabi ng salita ng Panginoon, dapat maging example tayo sa pananalita. Napakahalaga po niyan, no? Paano tayo magiging not ashamed? Pero kapag, sabi nga sa utos not ashamed, no? Kung tayo mahiya, kung natin igahiya yung ating mga pagkatao. Kaya tayo nahihiya kasi alam natin sa sarili natin, ang dami pa rin talaga natin dapat baguhin. No? Ang dami pa natin dapat isurrender sa Panginoon. Pag-uugali ko, di ba? Karamihan sa atin, sabi ko, hindi ako uhusga. Pero karamihan sa atin, magaling lang. Sama niyo na ako, magaling lang. Saan? Sa kapwa. Pagdating sa mga mahal sa buhay, hirap na utusan. Dami na. Kaya yung ugali natin, dapat hindi lang good sa simbahan, mga kapatid. Kailangan yung karakter natin na babago kahit saan tayo naroon. Alam niyo ba, sa trabaho ko, ako po ay isang delivery rider. Gano'n oras pa dapat ako matatapos? Ano oras? Kasi, baka hanggang alas 3 na ako nagsasalita dito, hindi pa tapos. Minsan lang naman ito, no? Sa trabaho, mga kapatid, ako ay isang delivery rider. Halata naman sa aking balat sa aking pagbubuhan.
Sino dito gusto mag-try ng delivery? Taas kamay. Ayaw ah. Galing ah. No? Si Jay, na-try niya na eh. Sinama ko yan isang araw. Nasira ang motor. Ayaw. Ganito. Bibigyan kita ng isang example na kailangan mong magtiis talaga. Oh, sino dito kapag may parcel na parating, hindi nag-iiwan ng pera? Oh. Sino dito? Oh. Pero Kristiyano ka, di ba? Hindi ka nag-iiwan ng pera, hinahayaan mo lang mapagod pabalik-balik yung rider, di ba? Pero Kristiyano ka. Hindi ka mo pabalik yan. Sanay na sanay kang ganun. Di ba? Pero Kristiyano ka. Pero sana, yung character natin, yung pag-iisip natin na mabago. No? Kasi ako, na-experience ko ang pagiging isang delivery rider. Kaya, pag may order ako, ayaw na ayaw kong mahihirapan ang delivery rider. Pag may order ako, pag hindi ba yan, iwanan ko talaga ang pera ko. Sa nanay ko o sa asawa ko. Kasi alam ko sa sarili ko na ito ay part pa rin ng aking character. Pag meron na tayong nakakagrabyado, akala natin hindi tayo nakakagrabyado. Pag naging delivery rider kayo, i-replace nyo yung sarili nyo, ako pa rin delivery rider. Pagdating mo doon, bundok yung bahay. Tinaas mo, isang bahay, pagdating mo, walang tao, walang magbabayad, may tao man, walang iniwan na pambayad. Nararanasan ko namin yun. So, anong gagawin namin? Babalik kami. Pagbalik namin, ganun na naman. Naiintindihan ko dahil hindi naman talaga mga Kristyano yung mga yan. Pero sa ating mga Kristyano, sana yung character natin sa lahat ng bagay na yakap na yun. Pinagtatanggol mo yung delivery rider, ha? So, sana kapag may order kayo mga kapatid, responsibility pa rin natin maging responsible, hindi lang sa gawain ng Panginoon. Kundi maging responsible tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga gawain, kung saan man tayo umaparoon. Kasi ito ay trabaho natin, o ito ay dapat na character na pinapakita natin bilang mga tagapaglingkod ng Panginoon. Yung pag-uugali natin, kung ugali na natin na hindi magmalasakit sa kapwa natin, aray mo. Tandaan nyo, ha? Mag-iwan. Yes. Matulungan po, kapwa mo rider. Mag-iwan kayo mga kapatid. Ano? Pag nag-text sa inyo, Kuya, nandito ako sa school, gigigas ko na lang. Oh. At least yung rider hindi na umiiyak pag uuwi. Daming balik. No? So yung character, dapat nating baguhin. So hindi lang sa delivery, hindi lang sa ating... Ano pa yung mga naaagrabyado natin kapwa natin, mga magulang o sa sino pa man. Kailangan baguhin natin yan. Kasi yung character natin, dapat tayo maging responsible. Hindi lang sa gawain. Hindi sa lahat ng bagay. Pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Kapatid, ako lang ang hindi lasunggero. Hindi ko siya pinagmamalaki. Pero ang masasabi ko, salamat Panginoon. Kasi kung naging lasunggero ako, iwalay na kami ng asawa ko. Tama ba yun? Correct daw. Dahil akong hindi magandang pamumuhay, sumisira ng pamilya, ng pamilya. Tandaan nyo, hindi tayo dapat humusga. Malagi ko sinasabi sa nanay ko, kasama ko, alam mo, ako man nagsasalita dito, ang meron din sa labas. Na nangiinuman, kung anong ginagawa. Pwedeng someday sila na yung nandito at ako naman yung nandito. Nagigits nyo ba yung point na? Kaya hindi tayo dapat humusga. Kung ano man sila ngayon, someday nandyan lang sila. Pero someday pwedeng maging mataas sila kaysa sila. Dahil tinawag din sila ng Panginoon. Kaya mahalaga sa atin ang magpakumbaba sa anumang kaisipang darating sa atin. Kahit saan man tayo dalhin ng Panginoon, kung saan man tayo naroroon,
Huwag tayong mag-iisip ng mas mataas tayo kahit kanina. Ang lagi natin iisipin ay kung meron man tayong nakikitang kailangan ng tulungan natin. Dahil yun ang isa sa pinakamahalagang karakter na meron tayo dapat. Ang buhay na sumusunod kay Kristo ay sermon na nakikita bago pa marinig. Kung nakikita ng mga tao, nakikita ng kapwa natin na tayo ay sumusunod sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hindi na natin kailangan mag-sermon dahil mas matibay na sermon ang pagsunod sa gawain ng Panginoon kaysa pagsasalita. Mga kapatid, kung tayo ay namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon at ginagawa talaga natin ito, tayo ang buhay na patotoo. At hindi mo na kailangan magsabi ng ganyan. Dahil nakikita na nila, ikaw ay isa ng mensahe sa Panginoon. Tandaan, mas lumalakas ang mensahe kapag sinuportahan ito ng maayos na pamumuhay. Sino dito maniniwala sa akin kung ako yung isang basagulero? Dati ako. Kasi habang nagbabasketball kami, may suntukan nagaganap eh. Di ba? Pero at least hindi naman nagkasuntukan talaga. Yung parang muntikan lang. Dati, itong tsurog to, kung titiwalaan nyo, sinasabi ko sa inyo, ang dami kong ginawang mga kamalian ng panahon na ganyan ang mga kalitan. Nasa simbahan kami, nagsusuntukan kami. Kayo, naranasan nyo na ba yun? Naranasan nyo na ba yung pastora nyo sumusugod sa basketball court para awatin kayo? Hindi ko siya pinagmamalaki mga kapatid dahil naranasan ko siya. Gusto ko lang sabihin na ganun kalawak yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Ang dami ko nang dapat rejection eh. Inaalis na dapat ako ng Panginoon eh. No? Tanggal na dapat ako sa option niya eh. Kasi hindi naman ako ka-option eh. Pero dahil pinili ako ng Panginoon, dahil tinawag ako ng Panginoon, dahil siya ang pumili sa akin, siya ang nagbili sa akin ng akin para magawa itong mga ito. Papasalamat ako sa Panginoon dahil ako ay tinutulungan niya na magbago na sa buhay na ito. At akala ko sa sarili ko, hindi pa man, no? Ako ay talagang binabago ng Panginoon sa akin. Yun yung, pag nagdi-deliver ako, imbis na magmura ako, sinasabi ko nila ang Panginoon, patawarin ito ako. Kasi minsan, iniinit din pala yung ulo ko talaga. Bumabalik ako yung parang iniinit talaga kasi. Sabihin sa'yo, buwas na lang yan. Buwas na lang yan. Buwas, puro buwas. Pag natinay ka itong araw, cancelin mo na lang pala. Sino dito kakayanin yung ganong pagsubok? Mare, delivery rider ka. Naghatid ka, dalawang malaki. Hinatid mo, kuya, deliver po. Dali mo sa ikatong araw. Kuya, dadalhin ko pa rin bukas. Hindi, sa ikatong araw. Hindi, dadalhin. Hindi kinabukasan. Kuya, ito po yung deliver. Hindi, ikatong araw mo dapat ibabalik ka. Sabi niya, kuya, kasi dadalhin pa rin talaga namin. Kailangan namin. Dali mo sa ikatong araw. Ikatong araw, nadala ko, malaki na naman. Cancelin mo na lang pala. So, anong nangyari? Kinancel niya. So, kayo, kung kayo man ang nasa sitwasyon ko, anong gagawin niyo? Unang araw pa lang. Malaki yun, guys, malaking parcel. 2. Unang araw pa lang, anong gagawin? Baka hindi mo na alam ang gagawin mo kasi alam mo sa sarili mo, patayin ka na sana ng Panginoon. Sa mga sitwasyon natin sa buhay, kaya tayo nakakaranas ng mga paghihirap, ng mga pagsubok para i-test yung ating character. Napakahalaga po niya. Alam nyo, ang masasabi ko lang sa aking trabaho ay mahirap man, pero ang dami kong natutunan. Ano yung natutunan ko? Natutunan kong magtimpi. Kasi gusto ko nang manuntok eh. So, balikin ka, bakit mo order ka pa na naman? 2 taon na akong ginagano.
Pag dumadating ako doon, wala na, immune na ako, kuya, deliver. Ikatlong araw na lang ito dadalhin, di ba? Oo, sige, alis na ako. Tapos, inuunahan ko na siya. Masaya na ako. Hindi na ako nai-stress kasi alam ko na yung gagawin ko. Di ba? Sabi sa 1 Corinthians 4:2, ang tunay na lingkod ay hindi pabaya, marunong maghanda, magplano at maging faithful sa ipinagkatiwala. Sabi ng 1 Corinthians 4:2, at ang katiwala ay dapat maging tapat. So balik ko lang doon para sa mga nagsusulat. Ang tunay na lingkod ay hindi pabaya. Tayo ba yung mga lingkod ng Panginoon? Kung natin pabayaan, pagkakataon sa atin. So ulitin ko, huwag tayo humusga. Ha? Huwag natin pabayaan, mga kapatid. Next. O, 1 pa lang yan. Sabi ko sa inyo, pag ako nagsalita, 2 or 3. Point 2. Sa dalawa lang naman yun eh. Point 2. No? Give God your best through faithful service. Sabi po dito sa susunod na slide, faithful service means giving God your best, not because people are watching, but because God is worthy. Bibigay mo yung best mo, hindi dahil maraming nakakakita, kundi binibigay mo yung best mo dahil karapat-dapat ang Diyos. No? So, ibigay natin yung best natin sapagkat karapat-dapat talaga ang Panginoon sa ating mga best. Next, sabi dito, ang tunay na paglilingkod ay hindi nakabase sa palakpak, no? Posisyon o recognition. Ibinibigay natin ang best natin dahil ang pinaglilingkuran natin ay hindi tao, kundi Panginoon. Tamo natin, gagawin natin yung isang bagay. Huwag tayong paka-stress sa salitang best. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung best mo. Huwag mo i-stress yung sarili mo sa salitang best. Kasi alam ng Panginoon kung kailan ka full surrender sa Kanya. Sabi sa Colossus 3:23, ano man ang gawin ninyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Kung babasahin natin yung mga previous verses na binanggit dyan yung pag mag-asawa o mga asawang babae, magpasakop kayo sa Panginoon. Sa asawa niyong lalaki, no? Sino dito mga babae yan? Pakinggan niyo to mga kapatid. Pag nag-asawa kayo, mga babae, magpapasakop daw kayo saan? Sa inyong asawa. At sabi dun sa mga sumusunod na talata, no? Mga lalaki, mahalin ninyo ang mga asawa. Baka naman dahil narinig ng lalaki yung submit ka, ha? Sasabihin mo, hoy, submit ka. Ito, word of God. Submit. Nawawala naman yung word na love. Alam nyo, nagabi, habang ako ay gumagawa ng ganitong mensahe, napatay ng asawa ko yung computer kasi pinasaksak ako sa kanya. Napatay niya. Tapos, nung napatay niya, gumanon ako, kasalanan ng saksakan. Kasi maluwag. Mahal kasalanan ng saksakan kasi maluwag. Diba? Wala kami pinagawa yan. Naging very good ako sa kanya. Then after nang pinagtimpla niya ako ng gatas, sarap. Hindi ako ng tinapay. Kasi kung aawain ko yung asawa ko, wala akong gatas, walang asikaso. Pag-isip ko ng madaling araw, alas 3, maya-maya, nung nalaman niya na magtitimpla ulit ako ng gatas, magkakapisin. Tumayo siya, kahit nahirap siya tumayo. Mahal ako na, bubuhatin ba kita? Sabi niya, may mga ganun kasi ang virus, bubuhatin ba kita kasi hirap ka pa tumayo.
Ginaganon ko siya. Kasi mahirap mag-init ng tubig, bubuhatin ko kita. Ginaganon ko siya. No? Pagka, tawa siya ng tawa, kaya mo na ba talaga, tignan mo yung mata mo, namumugta ba, tok ka pa, alam ko, hindi mo pa kaya. Ginaganon ko siya. Hindi, kaya mo na. Pero kung inaway ko siya dahil lang sa napatay niya yung saksakan, walang gising-gising yun. Baka hindi ko pa kasama ngayon yan. No, kaya pinipili dapat natin kung ano yung ginagawa natin. Kasi kapag hindi natin pinili na maging mapagmahal na asawa, ay puro away yan. Pwede tayong maging magician pag tayo ay nag-aaway-away. Alam niyo ba yung plato, nagiging flying saucer yun? Diba? Yung baso, nagkakaroon ng tunog ng iba't ibang tunog yun. Diba? So, ganun siya kapag hindi natin ginamit yung ating pagmamahal sa ating pamilya. Dahil natin, may pagkakamali, pero pwede natin piliin ng mas makabural yung kabulihan kaysa sisihin. Di kasi nag-iingat eh. Angat-angat eh. Alam niyo yung sabihin nun? Yung word na angat ay unang napakinggan ko kay Pastor Ernie. Asan ba yun? Wala? Wala. Kasi brother, kunin mo nga yung hindi ko alam yun eh. Angat? Ang angat naman? Pag binaligtad nyo, yun na yun. Magkaklase kami sa Bible School. Nandun kami sa Bicol. Tumutulong kami kay Pastor Chris. Way back 2011 yun. Sabihan niya ba naman ako ng angat? Punta ako doon sa pulpito kasi gusto ko naman untok eh. Yan kasi ugali ko mga kapatid. Kaya ginagawa. And Lord, di mo na kaya itong kasama ko. Masyadong bully. Ang liit-liit na tao. Bully. Talagang malapit na talaga ako eh. Kaya ingatan niyo yung mag-bully ha. Kasi ang hirap po talaga mga kapatid. Kapag hindi alam, sabihin nyo din na hindi nyo alam. Pero kapag hindi alam ng kapatid, sabihin nyo naman kung ano yun. Huwag naman sasabihin, no? Sana tayo kalimut. Talaga namang sabi ko sa angat. Binaligtad ko eh. Angat talaga yung aking yung damdamin. Gusto kong magalit ng sobra. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi na kay Pastor Luis kami. Kung wala kami kay Pastor Luis, nagkasunto ka na talaga. So yun may magic word tayo na huwag yung gagamitin. Kasi alam nyo na hindi siya gagamitin. Next, no? Kapag para kay Lord ang ginagawa natin, hindi dapat basta-basta lang. No? Ang faithful servant ay nagbibigay ng oras, effort, puso, at excellence. Dahil alam niyang si God ang tunay na nakakita sa kanya at siya ang karapat-dapat sa best natin. So, pagka gumagawa tayo ng dapat para sa Panginoon, dapat hindi yung putyo-putyo lang. Yung salitang putyo-putyo, kanino ko unang narinig? Hindi mo alam, no? Alam niyo ba yung salitang putyo-putyo? Ikaw, alam mo yun? Hindi, alam mo yun! Hindi na? Ano yun, JP? Basta-basta. Hindi, kanino mo narinig yung salitang putyo-putyo? Sinong may alam? Sino? Kuya Rahel. No? Si Kuya Rahel, sa kuya ko narinig ang salitang putyo-putyo o basta-basta lang. Hindi dapat basta-basta lang o yung okay na yan o yung hindi the best, no? Point 3, sabi dito. Nokas na. So, ilang minuto na lang ako. So, 1 hour na lang. Thank you po. Give God your best through a life that pleases Him, no? We are, no? Dapat naman po talaga na kapag bibigay tayo ng buhay sa Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, piliin na natin yung makakalipid sa Panginoon. Alam ko,
mahirap magsalita ng ganito, ng ganyan. Kasi ako ay katulad lang din ninyo na tao lang. No? Pero kayo mismo, alam niyo sa sarili niyo kung ano yung makakalugod sa Panginoon. At hindi ko kayang magsabi na imando kayo na dapat ganito yung gawin mo. Kasi hindi ko kayo kilala. At hindi niyo rin ako kilala. Kaya nga sinasabi ko kanina pa, huwag tayong buhusga. No? Pero, bilang mga anak ng Panginoon, dapat hanapin natin yung buhay na nakakalugod sa Panginoon. Ang sabi sa next slide natin, ang best natin kay Lord ay hindi lang nakikita sa ministry. Talent o ginagawa natin sa church. Nakikita rin ito sa araw-araw nating pamumuhay, sa choices, sa words, sa attitude, sa purity, sa obedience, no? At character natin. Tandaan natin, ayaw kong musga. Pero tandaan natin, ano ba yung nakakalugod sa Panginoon? Kung yung nakakalugod sa Panginoon ay alam mo, dapat natin siya ginagawa at ina-apply sa ating mga choices. Ano ba ang choice mo bilang isang Kristiyano? No? Mas pinipili mo pa ba yung ganitong bagay kaysa sa ganitong bagay? No? Yung salita, no? Nakatulad na binanggit ko kanina, bilang mga Kristiyano, dapat hindi na din talaga tayo nagmumura. No? Kahit nasabihin natin na sa panahon natin ngayon ay manurisip na lang siya at hindi na siya parang big effect. No? Wala na yung effect na parang masamang-masama sa panahon natin noon. Hindi na talaga siya dapat lumalabas sa bibig natin. Ang dapat na lumalabas sa bibig natin kung ano yung mabuti at kaaya-aya at kalugod-lugod sa salita ng Panginoon. Mga attitude, no? At nandyan na sabi ng Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos na ialay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Sabi dito, ialay natin ang ating buhay sa Kanya bilang handog na buhay. Mga kapatid, no? Sabi mo ulit, bawal umusga. Pero alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at yun yung gawin mo. Next slide. A life that pleases God is a life that gives Him the best worship every day. Kaya nga, hindi lang dapat natin ina-apply yan kapag linggo, hindi araw-araw. Kaya nga sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko malugod ang Panginoon. Hindi lang sa kung saan man ako naroon. Kundi saan talaga, kung saan talaga. No? Kaya sa trabaho, hindi ko siya pinagmamalaki na. Pero masasabi ko lang, ayaw akong mawala ng mga tao. At yung mga tao doon ay turing nila sa akin ay parang pamilya na. Sabi nga sa akin, o Jeremiah, dito ka na bumoto ha. Bakit po? Tiga dito kami. Pamilya ka na namin eh. Diba? Ang sarap pakinggan na ganun yung turing sa'yo. Dahil nakita nila kung paano ako mabuhay bilang isang Kristiyan. Pag meron silang, alam niyo ba, natutuwa ako kasi pinag-uusapan nila ako yung mabubuting bagay na ginagawa ko. Sometimes, dumadating ako doon. Well, sometimes, may tipon-tipon doon. Pagdating ko, ako yung pinag-uusapan. Then, pagdating ko doon, sabi ko, bakit po niyo ako pinag-uusapan? Kasi, iba kang rider ibang delivery rider ka. Napakabait mo, napaka-maunawain mo. Alam niyo guys, yung maunawain, wala sa akin yun eh. Out na yun. Out na sa karakter ko yun. Pero nasa karakter ng Holy Spirit. At kapag nasa atin ang banal na Espiritu, ano ang magiging bunga? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
Kaya pag nagdi-deliver ako yung sound control, alam ko meron ako rin. Why? Kasi nasa akin ang Espiritu. Kapag ka merong sasabihin, Kuya, balik ka na lang mamaya. Okay po, ate, sige po, salamat po. Mga anong oras po kaya ako pwede bumalik? Yung mga ganong salita na hindi ka makikipagtalo, order kayo ng order, wala kayong pera. Tamaan sana kayo. No? Order kayo ng order, wala kayong iniiwan. Mabubulan sana kayo. No? Alam natin sa sarili natin, ang daming binabago natin. Naniniwala ako na yung pagpunta natin dito, naniniwala talaga ako mga kapatid. Habang kayo ay nagpapatuloy na nagtitiwala sa Panginoon, ang Panginoon ay babaguhin ang ating mga karakter. Why? Kasi everyday, meron tayong extra challenges. Pero kapag ang Panginoon ang ating kasama sa kahit saan man tayo naroon, magiging worship natin sa Panginoon yung anuman ang ating ginagawa everyday. Meron doon, masama ko galing, kinaibigan ko. Sabi ko nga sa asawa ko, meron doon parang laging masama galing sa akin. Ano siya, parang pagtaas ko, gusto niya akong kurso na dahil. Ang ginawa ko ng mabuti. Eh ngayon, hindi na siya nakasungit eh. Parang pagdating ko, nakangiti na, okay na kami. Pagbaga naman, bigyan ko lang. Oh bro, parang parating siya galing trabaho. Bro, may ano rito. Tinapay. Hindi lang basta tinapay yun. Masarap na tinapay yun, guys. Kaya ako nung basta-basta lang. Masarap na tinapay. Binigay ko. Hindi ko kailangan. Eh, kasi busog na ako eh. Sa'yo na lang kasi mukhang pagod ko eh. Tapos, narong-araw na halos gano'n. Kasi naging kaibigan ko. Nung naging kaibigan ko na, wala nang tinapay. Kaya hindi ko na tayo. Swerte ka na ba? Gusto pa araw-araw, no? So, ganun mga kapatid. No? Hindi na, kaya natin baguhin yung sitwasyon sa pamamagitan ng buhay na binago ng Panginoon. Piliin natin maging mabuti. Kung tayong gumanti ng masama sa mga masama, kundi gantihan natin ng mabuti ng ang masama. So yun, number 2 na. Yes, number 2 pa lang. Pero last na yan mga kapatid, number 2. Pero yung number 2 na yan, hanggang ano pa yan? Hanggang lukong pa. Yung haba. Sino dito ang namin lukong? So, guys, ito yung pinakamahalaga at dapat nating matandaan. No? Sa sinasabi ng salita ng Panginoon sa ating tema. No? Na sinasabi na dapat nating gawin yung ating pinaka-best o mabuti. Pero, isa sa dapat nating gawin, no? Sinasabi ko nga sa inyo, lagi ko sinasabi sa asawa ko, ako yung ayun. Nagyayabang sa kanya. Ano ba, grade 1 ako? Ganyan ako. Balik agad ako. Sinasabi ko sa kanya na matalino ako, ganyan ako. Ganyan ang yung bata pa ako, magaling agad akong bumasa ng English. Grade 1 pa lang ako, magaling na ako mag-English. Hindi ako tinuturuan ng nanay ko. Yaman ko asawa. Yabang no? Pero sa totoo lang, grade 1 ako, valedictorian agad ako. Nakadalawang grade 1 ako. So, valedictorian, no? Balik eh. So, grade 4, nagtatlong grade 4 ako. So, valedictorian na naman ako. So, kung meron mang valedictorian dito, ako na yun. Dahil nga, mas pinipili kong mamiwas, magnakaw, yung makibarkada sa masasama. Pero, salamat sa Panginoon. May plano siya sa akin. Nakilala ko siya. Kaya tandaan nyo, huwag kayong uhusga kasi lahat tayo may nakaraan na ginagawa. At lahat tayo ay pinaging dapat na natin. Narinig na ng asawa ko. Narinig valedictorian ako. Hindi niya alam, narinig valedictorian ako na. Pinagmamalaki ko lang talaga sa kanya. Ganyan ako. Sige, yun nga, minus mo ako. 1,000 minus. Nasagot ko agad. Hindi kasi ako taga-monarch. Yung monarch, yung niya. Yung school niya.
Minamaliit ko yung ano niya, yung school niya, kasi gusto ko, minamataas ko yung sarili. Pero biruan lang namin magkasabi yun. No? Huwag niyo akong gagayahin. Baka mamaya, namamaliit kayo ng kapwa niyo. Kasi nagigits na nasawa ko yun. So, saan tayo dapat pinaka-the best na mag-excel sa buhay natin? Dito dapat tayo nag-excel. Sa salita natin. Ilan na lang kilala ko dito eh. Sige, siyempre, kilala ko yun ah. Anak ni Ate Ani, kasi nakakita ko siya sa social media. Tsaka ng bata pa sila. So, yung mga taga-numero. Sa mga kabataan nila, dapat nang kilala. Si Jed, kilala ko lang siya dahil nabasa ko. O, diba? So, yun lang. Si Rose, nakilala ko din siya ngayon dahil nabasa ko. So, yun lang. No? Si Ate, si Ate Devotion nga nalimutan ko yung pangalan eh. Nakakalipahan ang Ate Devotion? Ha? Ira. Diba? So, bakit Ate Devotion? Kasi, makita mo na rin siya sa Facebook na lagi nag-share ng Word of God. At, dedicated. No? Salamat sa Panginoon kasi binigyan siya ng kakayanan, maging ganon. No? At isasabihin yung example na kailangan natin mag-excel sa salita ng Panginoon. Yan talaga, mga kapatid. Wala nang iba. Kasi, pwede kang magkamali kapag wala kang alam sa salita ng Panginoon. Pwede ka rin tumalikod sa Panginoon kapag wala kang alam sa salita ng Panginoon. No? Kasi, ang nagiging issue dito sa aklat ng Timoteo ay hindi lang basta-basta mga problemang simple. Ang nagiging issue dito ay yung mga katuruan na mali-mali. Na may mga nagtuturo ng iba na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, hindi rin siya nagkatawang tao, hindi siya yung Mesaya, hindi siya. No? At meron ng mga dating naniwala sa Panginoon, sitalikod na. Why? Kasi hindi sila naging rooted sa salita ng Panginoon. At yan yung nakakatakot mga kapatid. Hindi natin alam yung salita ng Panginoon. Nandito ka lang dahil sinama ka lang. Sabi nga ng Kuya Ren, kasi ang Kuya Ren po, ang aking kasabayan, at siya po ang aking youth pastor, at siya po talaga ang aking kasabayan sa gawain ng Panginoon. At kapag kaya tatawagan niya ako, nandun ako, selos na nga ako kay Philip kasi si Philip na. No, parang, pero sabi ko sa sarili ko, Kuya, maraming salamat kung impart ka ng Panginoon. Ginamit ka ng Panginoon. Napakalaga po talaga ng salita. Next. Ang approved servant ay hindi ginagamit ang word para suportahan ang sarili niya gusto. Nagpapasakop siya sa word para sundin ang gusto ng Diyos. Kaya sa bigat po niyan, mga kapatid, tandaan po natin, ang salita ng Panginoon na hindi ginawa para i-tolerate ka. Huwag natin iti-twist ang salita ng Panginoon. Sabi sa salita ng Panginoon, pwede yan eh. Diba? Wala naman sinabi sa salita ng Panginoon na ganyan ah. Kaya kailangan natin mag-aral kasi alam natin sa sarili natin na ang salita ng Panginoon ay talagang napakatalas. Kaya nga sinasabi ko kanina, ayaw kong humusga. Dahil kapag tayo ay hinusgahan ng salita ng Panginoon, hindi ako karapat dapat dito. Bababa na ako dito pag humusga ako kahit sino. Kahit dahil alam ko sa sarili ko, hindi ako karapat dapat. Pero pinaging dapat lang ako. Kaya alam ko sa sarili ko, hindi ako dapat humusga. No? Alam po natin, dapat nagpapasakop siya sa salita ng Panginoon para sundin ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto mo ang susunod. Point 1, sabi dito, one approved studies God's Word carefully. Kaya study, pinasa natin sa first communion, study. Napakahalaga talaga niya. Sino dito, nagbabasa na ng salita ng Panginoon?
Huwag na kayong lahat tumaas. Para yung iba, hindi halata na hindi. No? Mga kapatid, napakahalaga po talaga yan. Dahil hindi basta-basta kumukuha dapat ng verse pag nagaan ng Bible ng mga kapatid. Pag pinag-aaralan niya ang word with care, respect, and humility. Alam niyo, ang danger ng isang tao kapag ang galing na niya sa Word of God, nag-iiba na. Tingnan niyo yung social media, ang dami dyan nag-aaway. Hindi na nakakita na ng debate. Yung nagmumurahan na, sa salita ng Panginoon, minsan nasisigawan na, nag-aano. Nakakapanood ba kayo ng mga kapatid? Sino dito nakakapanood na? Diba? May mga ganong senaryo. Why? Kasi ang dami nilang alam. Pero mga kapatid, dapat ang salita ng Panginoon ay pinag-aaralan ng mabuti. Kasi pwedeng gumaling ka, pero yung kagalingan na yun, nagiging proud ka na sa sarili mo. Tanda mo, wala kang dapat ipagmalaki. Kung ipagmamalaki ka, yun ay ang Panginoon. No? Next. He seeks the true meaning of Scripture. Ano ba yung sinasabi talaga ng Scripture? Hindi niya pinipilit ang sariling idea sa verse. Meron kang sariling idea na gusto mong ilagay. Hindi yun, mga kapatid. No? Hinahanap niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng Diyos sa kanyang salita, sa passage. No? Pag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon, huwag mong ipilit, no? Yung gusto mong idea doon sa salita ng Panginoon. Ang ilagay mo doon ang hanapin mo doon sa salita ng Panginoon ay kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. Huwag mong i-twist lang. Tandaan niya na, lagi niyo yung tatandaan. Kapag nakabasa ka ng verse, huwag mong ipipilit, no? Yung sariling idea. Lagi yun, no? Kasi pwede kang magkamali sa sarili mo. Laging in context, no? Pag nag-aaral kayo ng Bible school, doon mo lang nalaman yun eh, context. Pag sinabing context, pag-aaralan mo muna kung ano yung panimula, yung background, sino ang sumulat, ano yung pinatutungkulan, bakit yung sinulat, sino ang sinulatan. Yan yung context na sinasabi. Sa iba kasi, ang Panginoong Jesus ay tao lang. Kasi sinasabi din sa salita ng Panginoon na ang Diyos ay tao. Ang Panginoong Jesus ay tao. Pero, dahil nagkakamali ng interpretation sa kanila lang, ang Panginoong Jesus ay tao lang. Hindi siya talaga Diyos. Kaya, napakahirap sa isang tao na manangan sa kanyang sariling idea. Na kinuha niya, verse speaking siya na hindi niya hinanap ang kaunawaan na nagmumula sa Panginoon. He studies the context before making conclusions. Tandaan niyo mga kapatid, bago tayo magbigay ng conclusion sa mga mababasa natin, no? Hindi siya agad gumagawa ng sariling interpretation base lang sa isang verse. Pag may nabasa tayong isang verse, alamin natin talaga, hindi lang dahil sa isang verse, no? Tinitingnan niya muna kung sino ang nagsasalita, kanino sinasabi, ano ang sitwasyon at ano ang buong mensahe, no, na passage. Ganyan po ang pag-aaral ng salita. Napakahirap, mga kapatid. Dahil ang dami mo babasa ka dito ng isa, ganun pala, kaya pala gano'n. Kasi yun pala yung ibig sabihin. Tandaan natin, pagka tayo ay hindi nag-aral ng salita ng Panginoon, tayo ay nakinig lang, pwede tayong hindi maging effective. Pero kung tayo ay magbibigay natin yung best natin para makilala ang Panginoon personally sa pamamagitan ng kanyang salita,
mas lalo natin makikilala ang Panginoon. Don't jump to conclusions. Study the context to understand God's intention. Ito, isa sa pinakamaganda, no? He depends on the Holy Spirit for understanding. Sino dito, kilala ang banal na Spirit? So, huwag na ulit tataas. Ayaw ba, hindi kilala yan. No? Tandaan natin, ang banal na Espiritu ay Diyos. Naniwala ba kayo? At hindi siya kapangyarihan lamang. At ang banal na Espiritu ay nasa atin. At siya ay sumasa atin, kasama natin, at tayo ay, ano daw, banal templo ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon kasi meron akong asawang nag-aalaga sa templo ng Diyos. Alam niya kasi kung ano yung makakasira sa katawan ko. Kung makilala ko siya, ang daming hindi ko na nagagawa. Kayo ba mag-aasawa kayo na ganyan? Ayaw kayo painumin ng soft drinks. O, sino dito may soft drinks? Taas kamay. O, ikaw. O, taas kamay. O, ayun, may soft drinks, no? O. Asawa ko, pagod na pagod. Gusto ko ng soft drinks. Ay, bawal yun! Wag yun! Ay, no, ito. Diba? Pero salamat sa Panginoon, alam ko sa sarili ko. Para yun sa ikabubuti ko. Mahal, pwede mong kain juice. Hindi maganda yun, mahal. No? Pero hahandaan niya ako ng talbos. Hindi nakain ito eh. Masyado eh. Mga healthy foods, pero ang hirap kainin. Talbos, mga ano-ano ba? Okra, yung mga ganun. Yun yung gusto niyang inihahain sa akin. No? Liyog. Liyog. Ano yung konchinta eh, no? So yun, no? Tandaan natin, tama din ang asawa ko. Na dapat alagaan ko yung sarili ko dahil templo to. Minsan, nangangaral ako ng salita ng Panginoon, pero binawasak ko din yung sarili ko. Sa pamamagitan ng cheating day, pero wala na, no cheating day na ako eh. No? I am guarded by the... Ang hirap sabihin eh. Minsan kasi inaano ko siya eh, binibiro ko siya eh. Kasama ko ang Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay pumipigil. Parang siya kasi lagi akong pinipigilan. Na ano. Pero hindi siya yung Holy Spirit. Kaya parang, Lord, salamat. Kasi nakapag-asawa ko ng ganyan. Kasi hindi ko nasasatisfy yung kumbaga iwasan mo na yung dapat iwasan. Salamat. Aking asawa na pinili ka ng Diyos para sa akin. Tandaan nyo, piliin nyo yung piliin nyo talaga yung kalooban ng Panginoon. Oras na. Tapos na ako? Hindi pa daw. Isang oras pa. John 16:13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maintindihan niyo ang katotohanan. Ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano ang kanyang narinig at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Kapatid, gusto lang sabihin sa inyo, isa sa dapat na ma-recognize natin sa buhay natin bilang mga Kristyano ay ang banal na Espiritu. Dahil walang ibang magtuturo sa atin ng katotohanan, no? Maliban sa Espiritu ng Panginoon. Gusto mo makilala ang Panginoong Jesus ang totoo? Then recognize the Holy Spirit. Why? Kasi He is. Siya yung totoong teacher natin sa buhay natin. At kapag nawala ang banal na Espiritu, sinasabi ko sa inyo, ang hirap ng buhay bilang isang Kristyano.
Study the Word carefully to understand it fully through the guidance of the Holy Spirit. Tandaan natin, salita ng Panginoon ay mahalaga. Pero hindi natin siya mauunawaan kung wala ang banal na Espiritu. Next, hindi sapat na may alam kang verse. No? Hindi sapat, mga kapatid. Dapat tama ang pagkaunawa mo sa verse. Kaya pag-uwi ninyo, mga kapatid, tularan nyo ang mga taga-Berea. Pag-uwi ninyo, basahin nyo yung buong chapter ng Timoteo. Kung ano talaga yung issue dito. Ang issue talaga dito ay ang mga maling katuruan. Nasisira ang paniniwala ng iba dahil sa maling katuruan. Ang sinasabihan dito si Timoteo, bilang bagong pastor, tagapaglingkod, na mag-aral mabuti. Kaya kayo mga kapatid, kung nag-aaral kayo ng mabuti, pag-aralan mo din mabuti ang salita ng Panginoon. Para pag dumating ang pagkakataon, nahihingin, nagagamitin na kayo ng Panginoon, handa na kayong approved by God. Na masasabi mong, Lord, ready na ako. Dalawa na lang, mga kapatid. One approved corrects error through God's Word. Sino dito? Kaya niyang ma-distinguish ang tama sa mali. Kaya na ba natin ma-distinguish, mga kapatid, kung ano yung tama sa mali? Mas ma-distinguish natin ang tama sa mali sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang mag-correct sa lahat ng mga tawag dito, principle na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ang lingkod ng Diyos ay nagwawasto gamit ang salita ng Diyos. Hindi sariling emosyon o preference. So sabi dito, ang lingkod ng Diyos ay hindi nagwawasto gamit ang salita ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos ay nagwawasto gamit ang salita ng Diyos. Hindi sariling emosyon o preference. No, pag may nakita kang kakorek-korek, no, ay kapatid, ganito. Hindi. No? Kung gusto natin i-correct yung ating kapatid, may mga paraan para magawa yun. No? Hindi niya basihan ang sariling pananaw. Ang authority niya ay ang Scripture. Mga kapatid, kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon, pag nag-aral tayo ng salita ng Panginoon, hindi na magiging basihan dito kung ano yung nagagawa natin kabutihan. Ang laging dapat nating magiging basihan ay ang salita ng Panginoon. At ang authority natin ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Hindi sa kung anumang experience lang natin. Sabi ng 2 Timothy 3:16-17, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at pagsasanay sa matutuwid na pamumuhay upang maging karapat dapat at handa sa lahat ng mabuting gawa ang lingkod, ang paglilingkod sa Diyos. No? Ganda ng sinabi dito, no? Ang salita ng Diyos ay kasalutan, no? Isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Para daw ano? Para mapakinabangan sa pagtuturo. No? Katotohanan, pagsasaway. No? Pagtutuwid at pagsasanay sa matuwid na pagtuturo. So, diretso na natin kasi baka mag 3 hours na ako. No? Diba, Jed?
Kapag may teaching na hindi align sa Bible, mga kapatid mo, sinusuri niya ito at itinutuwid gamit ang truth ng Diyos. Sino dito, kapag kami naririnig na mali, ay inaaral niya talaga. Like for example, ako, nagsalita ako dito. No? May narinig kayong mali or sa tingin nyo ay tama naman. Pero pagdating nyo talaga ng bahay, inaaral nyo siya. Ang sabi ng mga ng Gawa 17:11, no? Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan upang alamin kung totoo nga ba ang sinasabi ni na Pablo. Imagine, sina Pablo na yan, magaling na tagapagsalita ng Panginoon. Pero anong ginagawa nila? Yung attitude nila, sinasaliksik nila kung totoo ba o hindi ang sinasabi ng magsasalita. Kaya tandaan nyo mga kapatid, isa sa best and effective na dapat natin gawin pag mayroon tayong naririnig, pag-aralan natin, saliksikin natin kung totoo ba o hindi. Pag muna tayong uusga, kasi yun ang dapat natin. No? At isa ito sa dapat natin gawin, no? He corrects with humility and love. Ito yung pinakamaganda, no? Hindi siya nagko-correct para manghiya, no? Kundi para tulungan ang iba na bumalik sa tama. Tandaan nyo, ha? Hindi ito ang nakakaalam ng salita ng Panginoon. Kung tayo ay may alam sa salita ng Panginoon, hindi tayo dapat magmataas o mag-correct ng kapwa natin para magpahiya. Ano dapat ang gagawin? No. Sabi ng Galatia 6:1, mga kapatid, kung may magkasalaman sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya upang magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon. No? At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Kaya kung mag-correct ka ng kapwa mo, mag-ingat ka. No? Kasi nandyan talaga yung salitang dapat maging humble ka din. Kasi hindi ka dapat magmamataas. No? Hey, bro, dapat ganyan. Bro, dapat ganyan. Hindi. Last na tayo. Yan. No? So, mag-last na. One up, prove. No? Ay namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Kapatid, totoo po itong sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung tayo man, mga Kristiyan, may namumuhay, mamuhay tayo ayon sa salita ng Panginoon. No? Ang approved servant ay hindi lang marunong mag-explain ng Bible. Hinahayaan niyang baguhin ng Bible o ng salita ng Panginoon ang kanyang buhay. No? Pagdating nga dito, nag-i-explain ako. Pero yung salita ng Panginoon, hindi naman ako binabago. Wala din. Pagdating ko dito, nakikinig ako ng salita ng Panginoon. Pero pag uwi ko, hindi rin naman ako nababago ng salita ng Panginoon. Wala din. No? Kaya nga, kung tayo ay naglilingkod, gawin na natin yung best natin. No? Sa Panginoon. Hayaan natin baguhin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. At magpasakop tayo sa pamamagitan ng ating pagbabago ng isip. No? Ipasakop natin yung isip natin sa Panginoon. Huwag na natin, sabi nga ng Romans 12:1, no? Romans 12:2, no? Ipapasakop natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng ating mga isip. Isasabit natin yung ating mga kaisipan, mga plano, mga iniisip sa Panginoon. No? Next. He obeys the word personally. No? Bago niya ituro, personally. No? Meron siyang encounter na sinusunod niya ang salita ng Panginoon. Bago niya ituro sa iba, sinisimulan muna niya ang sarili niyang
Sinisimulan muna niya sa sarili niyang buhay. No? Dahil mga kapatid, ang hirap magturo ng salita ng Panginoon. Kung puro lang turo, pero hindi na i-apply sa sarili. So dito, nahihiya pag nasa kanilang sariling bahay na, sariling pamilya na, dahil kilala na kayo ng barkada nyo, kilala kasi nila kayo eh. Hindi nyo may apply sa kanila yung ganitong bagay hanggat hindi nyo na i-apply sa sarili nyo. Tandaan natin, kaya tayo nahihiya kasi tayo mismo kilala nila. Pero kung babaguhin natin yung ating perspective, di ako mahihiya dahil gusto ko na i-apply ito sa buhay. Every time na may magsasabi sa akin doon, inom ka muna. Di na po ako nagiinom. Ba't di ka nagiinom? Sayang ang buhay mo. Hindi po ako nagiinom. Kasi po, unang-una, bawal po sa code of conduct po namin sa trabaho, bawal ako mag-inom. Kapag uminom ako, sinaway ko na yung code of conduct ko. Nagagets niyo ba yung point ko? Diba? Bawal na yun sa trabaho namin na mag-inom ka. Habang nasa trabaho ka, in-explain ko yun sa kapwa ko, sayang gawin buhay. Sinusunod ko lang din po talaga yung dapat na sundin. Bawal po yun sa trabaho namin. Ayaw ko matagal sa trabaho. Ayaw ko sawayin ng dahil naniniwala ko na dapat ito yung gawin. Ba't di ka nagiinom? Bukod doon. Di po ako nagiinom dahil ayaw ko lang mag-inom eh. Pero, ini-explain ko sa kanila, hindi para sabihin, magulo ko yung buhay. Hindi ko ba magulo ang buhay nyo pagka hindi inom kayo? Diba? Nag-aaway kayo ng asawa nyo, ano? Hindi ako ganun makipag-usap. Kaya ako lang po, dahil, pero pag sinabi niya, born again ka ba? Siya, opo, born again ko. Then, doon sila naniniwala, sige, okay na. Yes ka na. Then, tapos ko. Hindi sayang ang buhay ko. Dahil alam ko sa sarili ko, tinawag ako. Approve ako ng Panginoon. Hindi ko siya binago. Hindi ko binago yung sarili. Binago ako ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na nagagawa ko na ngayon dahil sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na natatanggihan ko na ngayon dahil sa Panginoon. Alam niyo ba nung time namin, nung kami ay nasa music ministry, may time na gusto akong isama sa mga bar. Tutugtog kami, ganyan. Sarap na guys, no? Sarap, no? Bar, tapos makikita mo yung mga idol mo doon, tapos daming mga idol mo, dami. Nung time na yun, pinapipiling talaga ako. Gawain ng Panginoon, o kasikatan, o upgrade. No? Then, sabi ko sa sarili ko, gusto kong maglingkod sa mga. Hinili ko maglingkod sa mga. At hindi ko pinagsisisihan na sa ganitong bagay lang ako naging musician. Dahil ako ay musician ng pinaka-highest. Yung mga tumutug dito, yung mga tumutugtog sa kanya-kanyang simbahan, tumutugtog sa Panginoon, tayo ang may pinakamataas na antas na paglilingkod dito sa mundo. Dahil ang paglilingkod natin ay ginagamit natin sa pinaka-karapat-dapat na Diyos. Maraming ba? Now, next, no? He allows the word to correct him. No? Binasa mo yung salita ng Panginoon, kapag tinamaan siya ng word, hindi siya nagiging defensive. Pag narinig ko yung salita ng kapatid, pag tinamaan ka ng salita ng Panginoon, magpa-correct ka na sa Panginoon. Yan yung dapat na response mo sa salita ng Panginoon. Kapag nakarinig ka na dapat mo nang baguhin yung ganitong bagay, magpa-correct ka na kasi tinatawag ka na talaga ng Panginoon. Hindi na yan simple-simpleng bagay. Kasi magdi-decide ka na talaga yan. Hindi na yan, Lord, huwag muna. Huwag muna, Lord.
Hindi ko pa kaya. Kung gusto nating magamit ng Panginoon ng effectively sa gawain ng Panginoon. No? Sabi dito, He allows, inaalaw niya na yung salita ng Panginoon, yung Panginoon mismo, no? Ang mag-correct sa kanya. Next, He becomes an example of the Word. Ang buhay niya ay nagiging living testimony ng truth na tinuturo niya. So, last verse na natin, bago ako mag-close, sabi dito, huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. So, tandaan mo natin itong verse na to, ha? Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Pati, kabataan ka man ngayon o hindi ka pa tinatawag na wala ka pang kayang ipagmalaki dahil bata ka pa na sinasabi, mas matanda ako sa'yo, kaya mong sumunod sa gawain. Kaya mong sundin ang kalooban ng Panginoon. At kaya mong bumago ng buhay sa pamamagitan ng patotoo na buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Sa halip, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya. Saan? Sa iyong pananalita. Sinasabi ko sa inyo, kung meron pa man dito na gumagamit ng hindi magandang salita, nagmumura, dahil mannerism na yun, sinasabi ko sa inyo ngayon mga kapatid, hindi yan basta-basta narinig nyo lang dito. Magpakorek na kayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang pananalita ay napakahalaga sa isang Kristiyan. Gusto mong paniwalaan ka ng iba? Gusto mong ikaw mismo bilang buhay na Kristiyano ang paniwalaan mo? Then, simulan mo sa pananalita. Baguhin mo lahat ng lumalabas sa buhay. Kung mahilig kang mangbuli, tanggalin mo. Kung mahilig kang mangutya ng kapwa mo, tanggalin mo. Kung mahilig ka sa mga bagay na hindi magaganda, pero doon ka natatawa, tanggalin mo. Kasi hindi na yung karapat-dapat na lumalabas sa buhay. Hindi ka magiging tagumpay kung hindi mo pipiliin ang mga salitang lumalabas sa bibig. Kaya, tandaan po natin, ang salita ay napakahalaga. Alam nyo ba, ang Panginoon, may mag-curse kay sa Israel. Sino kaya? Ating devotion. Sino kaya mag-curse sa Israel? Yung may donkey na Balak. May masamang balak, no? Balak ba yung balak? Hindi na ako masyadong. Ayun, basta yun. So pag-uwi, asayin niya. Balaam. Balaam. So tama ako. Mali ako. Basta balak ka niya, may masamang balak. May masamang Balaam, no? So yun, no? Ikikurse, anong ginawa? So, in short, dahil isa kasi siyang propeta na kung ano yung sabihin niya nangyayari. No? Kung ano yung sabihin niya nangyayari, kapag sinumpa niya yung Israel, masusumpa talaga. Kaya tandaan niyo, napakahalaga ng salita. Kapag nag-deliver ako, sinasabi ko sa pag walang pera, may nag-abono muna. Nanay, may parcel po yung magkano ba yan? Mura lang, 100 pesos na po. Ay sige. Siyempre, medyo, ayaw niya. Ay, sana po, magpalaan kayo ng Panginoon ng maraming pang-abono. Bakit ko siya sinasabi? Kasi, effective talaga ang salita ng Panginoon. Alam niyo, kung sinasabi ko yun, every time na darating ako sa kanya, and willingly, happily, naabunungan niya. Why? Kasi every time na sinasabi ko sa kanya, naabon ng ate, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nang mas marami pa ulit pang abono, para pagdating ko dito, may pagbayad po ulit kayo. And then, it happens. Why? Kasi yung salita ng Panginoon yung salita ay makapangyarihan at pwedeng gamitin ng Panginoon para pagpalain ang natin. Kaya yung masasamang pananalita ay dapat inaalis na yan sa ating mga bibig.
pag-uwi, no? Hindi ko kayo pinipilit, pero sinasabi dito sa salita ng Panginoon, He allows the word to correct him. Ang itinuturo po dito ay ang salita ng Panginoon. Sabi po dito, maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng pananalita. No? Hindi ako mag-twist na kahit ano pa man. Hindi ako magdadagdag. Kung may mga bagay na hindi magandang pananalita, tanggalin mo na. Makikita mo yung magiging mabuti, magiging masaya kapag alam mo na sinunod mo sa tama. Doon, pag-uugali. Nga, katulad nga ng sinasabi ko kanina, pag binago natin yung perspective natin, yung pag-uugali natin, dati wala tayong pakialam sa kapwa natin, akala natin ganun-ganun lang yun. No? Pagka ikaw na ang nasa sitwasyon, maiintindihan mo lang na dapat pala hindi ko ginagawa sa kanya yun. Hindi pala ako nanguhusga, hindi pala ako dapat pinababalik-balik yung rider kasi nasasaktan pala siya. No? Pag-ibig, pananampalataya at malinis na pagmumura. Sasakop ng malinis na pagmumura. Mga kapatid, kailangan talaga natin ng malinis na pagmumura. No? Kailangan natin yun.